Kapapasok lang ng balita, wala na po kaming pasok sa Pampanga hanggang Monday and Tuesday po. Yes po, kahit Sabado pa lang ngayon, nag-announce na talaga sila kasi grabe talaga yung nangyari na pinsala doon sa huling bagyo na si Bagyong Tino, lalo na sa Cebu. Nako, kawawa. Maganda na to na early na mag-announce, lalo na 'di ba? Kitang-kita naman natin sa balita na sobrang lawak ng bagyo at malakas yung dala niyang hangin at ulan. Bali dito po sa Pampanga, nasa signal number 1 kami. Pakita ko sa inyo kung kamusta yung panahon dito sa Pampanga. Ayan po yung panahon, kalmado po, mainit, parang wala pong bagyong 1 na darating. Ayan, mainit talaga mga katropa. May pahangin-hangin pero hindi siya yung hangin ng pambagyo. Ayan, mainit talaga. Ayan o, ayoko nga lumabas, mainit eh. Sunburn tayo. Ganyan po yung panahon sa Pampanga, 'di ba? Napakakalmado pero parang matatakot ka din eh kasi yung mga ganyan na kalmado, naku, baka mamaya yung kulo ng mga yan. Kahit ganyan yung panahon, kailangan pa rin maghanda, katulad ng ginawa nung tatay ko, no? Pina-double check niya yung mga tornilyo, screw, na mga namin, bubong sa taas. Kasi nga nasa second floor, baka mas malakas yung hampas ng hangin dito sa taas. So pina-double check niya, pinabarena niya yung mga sa tingin nilang natatanggal na yung tornilyo, yung mga hindi na tornilyuhan, dinoble yung mga tornilyo, yung mga ganun nga. Kasi nga, naku, Diyos mio, nakakatakot talaga, nakakatrauma yung nangyari sa Visayas Island, specifically sa Cebu, 'di ba? So ayaw nating maulit 'yon at sana nga wag na mangyari 'yon, lalo na malakas at malawak yung bagyo na darating ngayon, si Bagyong 1. Dati mapapaisip ka, 'di ba? Sasabihin mo, nagsuspend sila, may araw naman. Nagsuspend sila, init-init naman, walang bagyo, yung ganun. Pero sa nangyari this year, ang hirap kapag hindi ka prepared kasi di mo na mababalik yung panahon. Girl, nako, meron lang tayo isang buhay. Kaya mas na-appreciate ko na talaga yung mas maaga silang mag-suspend talaga kasi unpredictable eh. Kapag merong mga disaster na ganyan, unpredictable, hindi mo alam kung babahayin ka ba o hindi. Tapos yung nangyari sa Cebu, 6 a.m. hanggang paalam yung baha. Aba, pagdating na 9 a.m., yung first floor ng bahay nila, lubog na. Ganong kabilis. Tamang-tama lang talaga mag-suspend sila ng sobrang aga, lalo na, di ba? Aware na tayo na sobrang lakas ng ulan at aware tayo kung ano nangyayari sa bansa. No? Di natin alam kung bang may risk yung darating, di ba? Kaya ingat po tayo, lalo na yung mga coastal areas dyan ha, tabing dagat, mga dam, yung mga river. Nako, ingat-ingat po tayo. Lumikas na po kapag mabilis pong tumaas yung tubig or kapag pinapalikas na kayo sa barangay ninyo, no, sa lugar ninyo. Lumikas na, Diyos mio, huwag nyo nang hintayin na huli na bago kayo lumikas. So yun lang po, no. Keep safe, be alert, and God bless po sa ating lahat.